Ang latest update naman po na nasagap ng Unbearable Channel tungkol kay Catherine Bernardo na matapos nga po natin pag-usapan nung nakaraan na nakita sila sa isang golf event na kung saan pareho silang invited kasi may mga ini-endorse po sila mga services and product. This was after nga po mag-shoot si Catherine ng Christmas Station ID for ABS-CBN na hindi sumali si DJ. Kasi ayon sa nakalap namin, nandoon na si DJ tapos nung nag-shoot parang hindi yata siya nakasama. Pero may mga nagkukwento naman sa amin na posible pa rin namang mailagay at kunan na lang siya siguro bilang nag-iisang Daniel Padilla. Kasi syempre, isa siya sa mga biggest stars ng Kapamilya Channel ngayon kahit walang prangkisa na babati pa rin ngayong Kapaskuhan sa kanilang mga tagahanga, sa kanilang mga manonood. But anyway, going back to the story nga po, na ikwento nga namin last time na nung nagkita sila dun sa golf event na yon ay parang medyo warm, hindi naman warm, cold pala, medyo cold ang unang arangkada ni Kath, and parang may mga nagpayo na lang sa awatang actress na ayan, maging maingat tayo sa mga paglabas-labas natin dahil ang mga camera, ang mga media, ang mga kung sino-sino, mga vlogger dyan, bla 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 bla. Kaya nung hinila daw siya ni Daniel para magsayaw, nakipagsayawan naman si Catherine. And syempre, bilang alam naman natin, for the longest time na magkasama naman talaga sila, parang, alam mo, kahit siguro, ako, personal kong personal kong obserbasyon, syempre, kung ikaw ang, kumbaga, mahigit 10 taon mong nakasama yung tao, kahit sabihin mong may nagawang issue or walang kumpirmasyon to, hindi ko sinasabing totoo pero binahalimbawa ko lang yung nangyaring cold treatment. And kung may nagawa sa'yo, siyempre kahit papano, in a while, alam mo yon, babalik yung parang tapos saka babalik ka ulit doon sa pagkatino mo na, ay, nako, galit pa ako dito, ganyan. But yun lang yung analysis ko doon sa pangyayari. Hanggang sa pumutok nga po itong issue na parang okay na sila, nagka-okay na sila. But then again, lumabas na naman yung issue na in-unfollow ni Catherine itong si Andrea Brillantes. And ang latest nga, si Andrea na ito ngayon nag-unfollow ngayon kay Catherine. Diba? So, ang dami pa rin, hanggat hindi pa rin nagsasalita. Sabi ko nga po doon sa naunang podcast ko po nung nakaraang last week, na sinabi natin na hanggat hindi nagsasalita talaga sila, parang ang feeling natin na meron silang itinatago sa kanilang mga supporters, sa kanilang mga manonood, sa kanilang mga fans, na talaga namang since day one, tinataguyod sila, lahat ng mga ginagawa nila, sinusuportahan sila, and yet, ikiklaim ko ito lahat, kung ano man yung tinamasan nilang tagumpay, kayamanan, kasikatan, bahagi talaga yung mga mapagmahal na mga fans na ito. So, syempre, kasi ang dami, hindi katulad ng mga ibang, alam mo yon, na may issue. Pag nag-unfollow, kinabukasan magpa-follow pagkatapos mag-uusap, maglalabas ng statement. Ito kasi, especially sa parte ni Catherine, ang dami kasi mga ginagawa or pinahayag si Catherine na adaling intindihin or bigyan kahulugan ng mga netizen or ng mga nanonood sa kanila, mga nakasubaybay. Di ba na parang, nag-post ng ganito, na ganito ka-daring. Ay, anong ibig sabihin yan? Lumabas sa pelikulang ganito, ganito, ganyan. Anong ibig sabihin yan? And ang latest po, ito mula sa Unbearable Channel, nasagap naming kwento, na di umano nga ay nakikipag-usap na, di umano ay may nangyayaring usapan sa pagitan ng magulang ni partikular ang nanay ni Catherine at sabihin ko na kung anong grupo itong grupo o kampo ni na Maha Salvador at Miss Marilyn Nunez, yung nanay ni Rambo na asawa ni Maha. Di umano ito pwedeng chismis, pwedeng totoo, or pwedeng nangyayari or may kasi ang chika, may mga nakarating po sa Unbearable Channel na yun na nga na di umano ay nag-uusap-usap na, at yung pag-uusap na yon ay nabahiran or ginawa na ng istorya na baka daw di umano posibleng pinag-uusapan na rin yung paglilipat ni Catherine ng management outfit
kunwari aalis na siya sa Star Magic ngayon o sa ABS-CBN at lilipat siya dito sa kampo ni Maha, itong Crown Management, tama ako, 'di ba? Crown Agency Management, 'di ba? So, yan po ay chismis, yan po ay nakarating lang po sa amin bilang ang mga nagkukwento ay hindi rin naman iba sa amin, pero hindi ko naman sinasabing reliable or totoo. Ibinabahagi ko lang po sa inyo kasi nga po nanganak ang issue na nagsimula lamang sa simpleng usapin ng di umano'y paghihiwalay na hindi naman kinukumpirma, hindi rin naman dinideny, at kung may nagsasalita man, ang nagsasalita para sa kanila ay yung mga ibang tao. Tapos may mga actions na napapanood or nakikita ang sambayanan na parang nagko-conform sa ganito, na nag-a-agree sa ganito, na hanggang ngayon nasa kawalan pa rin. Sabi ko nga po doon sa aking previous podcast, ano na po ang nangyari na hanggat hindi talaga nagsasalita kahit sino man sa kanila mag-press release, especially may mga parents sila, especially kay Carla Estrada, na since day one nandiyan dyan parate nagsasalita, nagtatanggol, ipinagtatanggol at nagkokomento sa kung ano mga usapin, but this time katakataka na nananahimik ang kampo nila at wala talaga silang sinasabi. Kaya nga po, ito naman mga manonood, lalong-lalo na especially ang mga tagahanga ng Kathniel, isa na po ako doon na sumusubaybay, talagang wala pa rin naririnig. Though may mga kasamahan tayo sa trabaho na nagpapatunayan na hindi, sila pa rin, magjowa pa rin sila, ganyan-ganyan, siguro nagkakatampuhan lang, may mga kondisyonis na ganito, ganyan-ganyan, yung mga nagpapatakbo ng kanilang mga business careers, talagang pinag-iisipang mabuti ang mga paghahandang gagawin nila para saluhin ito sa media or sagipin ito or what, kasi may mga stipulations sa mga kontrata ng nilang dalawa na nagkakasama sila sa endorsement na hindi dapat silang, alam mo yon, ma-involve sa ganito, sa ganyan, ako ano pa mang kontrobersiya or ano. Well, hanggang sa ganito, haka-haka pa rin tayo, opinion ng opinion, manganganak at manganganak itong issue, katulad na nga ngayon, pagkatapos mag-in-unfollow ni Catherine si Andrea, in-unfollow naman ni Andrea si Catherine, kasi si Andrea Brillantes nga po yung tinuturo, sinasabing di umanong dahilan, plus, ang latest nga, di umano again, puro ako di umano, naiirita na ako, na lilipat na ng management outfit itong si Catherine. Kung may katotohanan po yan, sundin naman, lalabas yan. Basta kami dito sa Unbearable Channel, lagi namin sinasabi, mahal namin sila. Ako personally, lalo na yung anak ko po, na nakalakihan na ni Catherine at saka ni Daniel. Sa ilang mga proyekto nila, lagi namin kasama. Lahat ng mga TV shows sila, ulit-ulitin ko ilang TV shows na nag-guest ako na walang bayad, pati sa pelikula, dahil ganun ko po sila kamahal. At nalulungkot ako talaga sa mga nitong pangyayari. And at the same time, naiirita kasi parang sabi ko, ano bang pumipigil? But then again, gusto kong intindihin, gusto ko pong unawain, kasi ganito talaga sa showbiz eh. So, maghihintay po tayo, hintayin natin sa tamang panahon kung ano may mga ganap na yan, kagaya ng po na paghihintay din nyo rin dito sa Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, masaya na nalulungkot. Magandang araw, hapon, gabi po sa inyong lahat. Diyos mabalos, maraming salamat sa lahat ng aming mga subscribers, mga friends. Sama na natin yung mga ilang mga bashers. Thank you po.